Magandang gabi po sa bawat isa, maulan ngunit mapayapang gabi po sa bawat isa sa atin. Di malaman kung saan sumasabay sa agos ng mundong ito. Ako'y gulong-gulo. Di ko malaman kung ano ang gagawin sa buhay ko. Bawang kalungkutan, walang pagbabago. Kapaguran ang laging nadarama ko. Kabiguan ang naging dahilan, naghahanap ng liwanag. Ayaw ng laman, siyang pansamantalang kasagutan sa aking hanap. Praise God, magandang gabi po. Nasaan kaya ako, Jesus, kung wala ka? Di ko na malaman kung saan ako pupunta. Maaring nasa hangin pa ako, di alam kung saan ang tungo. Isang maulang gabi po, ngunit mapapatuloy po ang pagpapala, ang kapayapaan at pag-ibig ng Diyos sa atin. Sa hangin ang buhay ko, di malaman kung saan ang tungo. Sumasabay sa agos ng mundong ito, ako'y gulong-gulo. Di ko na malaman kung ano ang gagawin sa buhay ko. Bawang kalungkutan, walang pagbabago. Kapaguran ang laging nadarama ko. Kabiguan ang naging Praise God. naghahanap ng ayaw ng laman sa pansamantalang kasagutan sa aking hanap. Nasaan kaya ako, Jesus, kung wala ka? Di ko na malaman kung saan ako pupunta. Maaaring nasa hangin pa ako, di alam kung saan ang tungo. Nasaan kaya ako, di ko na malaman kung saan ako maaaring nasa hangin pa ako, di alam kung saan ang tungo. Nasaan kaya ako kung wala ka, Kristo, sa Purihin po ang Panginoong Diyos sa isang napakagandang kanta po na yon, Nasaan Ako? Tama nga naman po ang sinasadho ng lyrics ng kanta, nasaan po tayo kung wala si Kristo?
mga paalaala po na talagang tumitimo sa puso ng bawat isa, ang kabuuan ng buhay natin, ang bawat tibok ng puso natin, ang bawat hininga mo kapatid, at ang kalakasan mo sa pagtatrabaho, kasama po ang lahat ng pananalapi, asan po tayo kung wala si Kristo? Yun po yung pinakamagandang message po ng awitin na yan, early 1980s po ng Papuri Singers, na talagang biblical, makabuluhan po, at laman na laman po niya yung pong kapangyarihan ng Diyos po sa buhay natin. Sa gabi po na to, ako po munang naatasan na magpahayag po ng salita ng Diyos at ako po'y bumabati ng isang magandang gabi po sa bawat isa sa inyo diyan. Kung ako po tatanungin niyo po, live po tayo ngayon dito po sa ating studio sa Rojas District, Quezon City, na kung saan po ay napakalakas po ng ulan. Hopefully po, ipanalangin ninyo, wag tayong makat dahil maaring mag-brown out at pagka nagkagayon po ay pwede tayong ma-cut off the air po. Pero nagpapasalamat pa rin po tayo dahil tuloy-tuloy po tayo at nasaksihan po natin yung isa pong talagang matagumpay na 33rd anniversary po ng Feast of Harvest Christian Ministry at tayo po ay talagang lubusang nagagalak po, no, sa sama-samang tulong po. Salamat sa Panginoong Diyos sa buhay po ng lahat ng mga board of elders po natin sa pamumuno po ni Brother Boy de los Reyes na atin pong chairman. Tayo po ay nagpapasalamat sa Diyos sa buhay po ng parehong kabataan po ng Feast of Harvest na siya pong nag-organisa at tumulong po sa flow ng program po natin. Sa atin pong tagapagsalita, si Brother Raymond po, maraming salamat po. At lalo tigit po sa atin ding mga kabataan taga-Puray na naghandog ng kanila pong mga sayawin po nila at ng kanila pong special number. Kasama na rin po si Sister Linda Bilog na asawa po ni Pastor Noli, dati po nating senior pastor sa Peace of Harvest Christian Ministry po. Tayo po ay nagpapasalamat din po sa lahat ng mga ministry heads, lalo na po ang atin pong kabataan, ang atin pong kababaihan na siya pong nag-asikaso naman po sa napakasaganang pagkain po. Salamat po sa mga nag-uumapaw na mga masasarap na pagkain, kasama po ang lahat ng mga inumin natin, pati po yung ice cream. Salamat po. Si Lord na po nakakalam kung sino-sino po yung mga nagbigay po. Sumain niyo po ang pagpapala po ng atin pong Panginoong Diyos. Gayun din naman po, nagpapasalamat po tayo sa atin pong speaker at nakikinig po siya ngayon, si Bishop Celso San Jose po. Kasama po ang kanyang mga panauhin din, si Bishop Alan Lopez at si Sister Clarita San Jose, ang kanya pong may bahay na talagang nagagalak po kami at patuloy pong malakas po ang inyong pangangatawan. Maraming salamat din po sa lahat po ng mga naging kasangkapan din ng Panginoong Diyos para po matuloy ang atin pong celebration. Lalo na po ang umaga at ang panggabing prayer circle natin na wala pong humpay na palaging nananalangin. Yan po kasi tag-ulan na rin po, kaya meron po kaming lakad bukas ng maagang maaga. Hopefully po, panalangin natin Sister Irma, hindi po lumakas yung ulan dahil papalakas ng papalakas po dito. And God willing po, ay magkaroon po tayo ng panalanginan din po, no? Doon sa isang lugar ho na pupuntahan namin na kung saan magbabanding po ang lahat ng mga prayer circle po. Maraming salamat din po sa buhay ni Brother Kim at saka po ni Sister Janine de los Reyes at ang lahat ng mga pagpapala ng kanilang negosyo po, sa lahat ng pagtulong din po sa pastor po ninyo at sa gawain po ng church. At hindi ko rin po kinakalimutan ang buong Cruz family po nasa Florida, lalong-lalo na kay Atilina, natanggap po namin o natanggap ko po ang lahat ng pagpapala, lalo na for the airing of this broadcasting po. Maraming salamat po Atilina at sa lahat po ng Cruz family na kasangkapan din po para ang mga prayer circle po ay makapagpahinga at magkaroon din po ng bonding kahit po paminsan-minsan. Kaya maraming salamat po, lalo na po sa atin pong FOHCM family. Binabati ko po kayo ng buong pasasalamat po dahil ako po ay ako po ay nagpapasalamat sa lahat po ng mga kapatiran. Hindi po naging successful po ito kung hindi rin kayo umattend. Kaya tayo po ngayon ay nagpapasalamat po. Medyo ang lakas po ng ulan dito sa labas. Dinig na dinig ko po. Pero hindi tayo nawawala ng pag-asa na hindi makakat po ito sa pamagitan po ng inyong panalangin.
At napakaganda po ng atin pong tinalakay, yung tungkol sa paghahanda ng church sa pagdating ni Jesus Christ. Ano yung mga palatandaan na malapit nang dumating si Kristo. At naaalala nyo po yung sinabi po ni Bishop na meron pong 7 palatandaan bakit po ikaw ay hindi pala born again. Medyo yung title po niya ay negative pero malakas po ang impact nun. At doon ko po gustong simulan yung aral natin bago natin ipagpatuloy po yung iba pong simbolismo sa aklat ng pahayag. Kasi po ang Bible po dapat binabalansin natin. Baka mamaya ho sobrang talino natin sa theology at sa lahat po ng mga simbolismo. Pero yung pong palatandaan po, yung tunay na relasyon kay Kristo wala pala. It's entirely and purely head knowledge. Hindi ho tayo maliligtas din, hindi rin po tayo mararapture. Kaya mahalaga po sa gabing ito, ipagpapatuloy ko lang po yung pong sinasabi ni Bishop po at yung po nag-inspire sa akin para po gawin ko kaninang umaga po ito pong aral na ito na pumapatungkol po mga kapatid doon po sa 7 palatandaan bakit ang isang tao'y hindi maliligtas. Ayan. Palatandaan na hindi ka maliligtas. Medyo masakit, medyo direct to the point po ito. Pero sabi nga ng Biblia, malalaman ninyong katotohanan at ang katotohanan po na yan ang siyang magpapalaya po sa atin. Mas maganda na ho yung masakit, humihiwa, dumudurog ng ating kalooban, kaysa tayo ho, alam nyo na mga kapatid, patuloy po na hindi po tayo mabuksan ang isipan at ang kalooban po ng banal ng Espiritu. Kaya yan po ang tatalakayin natin, ang atin pong pag-aaralan ngayong gabi. Bago po sa susunod na mga pagkakataon, tutungo na ho ulit tayo sa atin pong pag-aaral ng kawakasan o ng eschatology, ay ang 7 palatandaan na hindi ka maliligtas. Yan. Mahalaga ho yan, kapatid. Huwag po tayong magpapatumpik-tumpik kasi pagka nagkamali po tayo dyan, talaga pong alam po natin hindi talaga ho tayo maliligtas. So, kaya yan po ang magandang pag-aaralan natin at ako po'y bumabati po muna sa lahat ng ating mga kapatiran. Isang maulang gabi po. Dito po ngayon ay 7:14 na po. It's already 7:14 p.m. po. Kung kayo po'y nasa abroad, gabi po ngayon sa Maynila and it's June 18, 2025. Ako po munang naatasan ngayon na magpahayag ng Bible studies ngayon at nagpapasalamat tayo sa pagkakataon na ito na maturuan ulit po mga kapatiran ukol po sa pagpapalakas ng kanilang pananampalataya. Kaya mga kapatid, tayo po ngayon ay nagpapasalamat sa Diyos sapagkat ito po ay isang napakagandang pagkakataon po sa bawat isa sa atin na tayo po ay makapakinig po at makapag-aral ng salita ng Diyos. Mula po dito sa Quezon City, magandang gabi po sa bawat isa po sa inyo, lalong-lalo na dyan po sa Florida. Maaring umaga po dyan, binabati ko po kayo na magandang umaga o magandang hapon po, lalo na po sa buong Cruz family po at kay Ate Lina, magandang gabi po. Kay Dr. Maros, binabati ko po kayo ng isang magandang gabi po. Sa lahat po ng ating mga kapatid na narariyan po sa Ohio, kasama po sila Cheryl at ang Bilog family, ang buong sambahayan ni Cheryl, magandang gabi po sa inyo dyan o magandang umaga po. Sa atin pong mga kapatid sa Texas, patuloy ko pong pinagkakaloob sa inyo ang kapayapaan ng Diyos sa buong Esquejo family, kasama na rin po ang Familiar family po. Sa taga-Canada po na mga kapatid natin, I hope na malinaw po ang ating broadcasting ngayong gabi. Magandang gabi po sa pamilya po ng Hiron at ng Ramos. Kasama rin naman po si Eunice at saka si Nico at ang kanilang napakaganda pong anak o baby po. Isang mapagpalang gabi rin po sa buong Gutierrez family dyan po sa London, kay Jojo Bilog po, na hindi nakakalimot po na tumingin sa ating mga istorya. Kaya sana makipag-ugnayan ka rin sa amin, Jojo, dahil namimiss ka na namin na alam ko po sinusubaybayan mo lahat ng ating istorya sa Facebook. Good evening po at nagpapasalamat po tayo sa buhay ni Nanay Linda po na napakaganda po ng awiting ipinagkaloob po ni Sister Linda Bilog at yun po ay alay niya sa ating Panginoon nung nakaraan po na anibersaryo. Magandang gabi rin po magandang umaga po sa ating mga kapatid na nakabase po diyan sa Middle East, lalo na si Ate Sister Aster po. Ayan po, no, meron kaming mga selfie ni Ate Beng
Kamusta na po kayo ni Ivan diyan? Sumainyo po ang kapayapaan ng Diyos. Kamusta na rin po si Brian at saka po si Aiza at yun po si Sister Belinda Santo Domingo, si Teacher Bell, magkasama kami niyan sa mga meeting ng Marbal. At saka po si Cap Jerry, magandang gabi po sa inyong lahat diyan at kay Sophie po. Ayan. Magandang gabi rin po kina Kisha at gayon din naman po kay Paulo, kasama rin po si Shed, ang kanya pong misis. Sa Dungo family po, mula kay Alex po, kay Len, kay Sean, sa kanila pong bunsong kapatid, at lahat po ng mga nare-reach out po ng mga kapatid po natin, nandyan po sa Middle East. Sa Japan po, kamusta na po ang ating kapatid po na si Midori, kasama rin naman po si Lizette at saka si William, ang mag-asawa po. Hopefully kayo po ay nasa magandang kalagayan as we are always praying for you, no? So lahat po ng ating mga kapatid, isang pinagpalang gabi po sa bawat isa po sa inyo at tayo po ay nagpapasalamat sa lahat ng napakadami po nating audience ngayon, na hindi nyo po kami nakakalimutan, hindi nyo po kami pinababayaan na hindi po namin kayo mapaglingkuran at hindi rin naman nyo po kami maipanalangin. Magandang gabi po kay Sister Crisel. Ayan. Salamat sa lahat ng tulong sa pamagitan ng Diyos, Crisel. Naging maayos ang lahat ng atin pong gawain. Si Pastor Elmer po, magandang gabi po sa inyo. Kasama po ang buong mga opisyalis po at mga kapatiran po ng Puray Christian Church. Tayo po ay nagpapasalamat din doon po kay Sister Leia. Nakita ko din si Ate Sally. Magandang gabi po sa inyo. Sila Georgie po. Ayan, nung nakaraang linggo. Gayun din naman po kay Sister Emmy at kay Brother Greg. Maraming salamat po sa buong family po. Lalong-lalo na yan kina David po, kina Wendy, sa kanilang cute po na baby po at kay Daniel. Pagpalain po kayo ng ating Panginoong Diyos. Kay kapatid na Maribel Reybuenan po at Jonalyn Sonyo, maraming salamat po at patuloy po kayo nakakapakinig dyan po sa Puray ng Maliwanag kay Georgie. Ayun, napakaganda ho ng performance nila, Georgie. Glory to God po at inaasahan natin marami-rami pa po tayong mga gawain na paghahandog sa mga susunod natin po na mga atin pong anniversary na darating po. Ayan po. Pagpalain din po kayo, Nanay Soli. Maraming salamat po sa buong Bautista family, sa panalangin po. Hangad po natin palagi sa panalangin ang pag-unlad po ng mga negosyo po nila Arlene at gayon din naman po nila Angelica. Magandang gabi po. Salamat din po pala kay Lord sa buhay po ni Brother Raymond na napakaganda po ang delivery ng atin pong programa. Kaya binabati ko po kayo. Lalong-lalo na po ang buong pamilya po ni Joyce Reybuenan at saka po ni Maribel Reybuenan. Pagpalain po kayo ng ating Panginoong Diyos. Kay Sister Irma po, see you tomorrow po. Hopefully po lumakas ang ulan para po makapag-bonding po ang lahat ng prayer circle po. Maaga po kami, 7:30 po dapat nandun na ako sa church. So sana loobin po ng Panginoong Diyos na tayo po ay makapunta doon po sa lugar na panalanginan po natin. At gayon din naman po kay Sister Odi, maraming salamat po sa lahat ng pagsama nyo sa morning prayer meeting. Kasama sila Dimple at saka si Pompom, kasama po ang apo ni Sister Odi, si Mishka. Magandang gabi po sa bawat isa. Yan po si Leia. Palagi kong binibiro na Sister Dolores. Magandang gabi sa iyo, Leia, at sa lahat ng mga taga-Puray. I hope po na maliwanag ang atin pong pagbo-broadcast. Magandang gabi rin po, Sister Baby, sa lahat po ng mga masasarap po na mga inumin. Kasama rin po kay Sister Lisa Palomar. Thank you po, At marami pong kapatid natin ang napawi ang uhaw at nasiyahan po kay Sister Aster. Lahat-lahat po kayo, kapatid po kay Sister Demalyn Marlo Narce po and Brother Marlo Narce. Magandang gabi po. May hindi man po ako mabati. Hopefully po mamaya ipagpapatuloy po natin ang ating batian. Yan po. Kaya ulitin ko may sinabi po si Bishop na tungkol po doon sa 7 palatandaan, 7 palatandaan na tayo ay hindi maliligtas. Hindi niya po na-expound yun kasi iba naman yung topic po. Pero yan po ang nais ko pong ihayag sa inyo ngayong gabi po. Kung ano po itong 7 palatandaan ang isang tao po ay hindi maliligtas.
Masakit po ito, pero kung nakita natin nasa sa atin yung palatandaan, huwag kayong mag-alala. Kaya nga ho ninyo narinig po ito para makapagbago, para makatalikod sa kasalanan, para tayo ho ay makapagbago at talaga pong mapabilang po sa kaharian ng Diyos. Sabi po ni Bishop, malapit na yung tinatawag nating rapture. At nandun na nga ho lahat yung mga palatandaan, di ba ho? Yung mga maling turo, lalaganap, yun pong mga masasamang tao, lalong gagawa ng kasamaan, yun pong masama, magiging mabuti ngayon, yung mabuti ngayon, masama nung araw. Kaya lahat yan ay dapat pinakinggan natin para masuri natin at maaral natin lahat po ng atin pong gagawin na tayo ho, uulitin ko po, sana po ay hindi tayo pumasok sa 7 palatandaan na hindi po maliligtas ang isang tao. Binabati natin si Brother Jimmy, Sister Alice. Good evening po sa inyo at pagpalain tayo ng ating dakilang Panginoong Diyos. Sige po, bago po tayo magsimula, tayo po lahat ay manalangin. Magpasalamat po tayo sa ating dakilang Diyos. Ama naming makapangyarihan, sa bawat patak ng ulan na ito, kami po ay nagpapasalamat sapagkat kami po ay tumatanggap ng pagpapala. Huwag mo nawa pong loobin, Panginoong Ama, na magpatuloy at patuloy po, Lord, na tumaas ang tubig, lalo na't magbaha, dahil araw-araw naming panalangin yan na ingatan mo't ilayo po kami sa anuman pong kalamidad. Gayun din po ang prayer namin sa nangyayaring sigalot po sa gitnang silangan. Ingatan niyo po ang inyo pong mga lingkod, lalong-lalo na ang buhay ng mga taong naroroon. Panginoon, patuloy niyo pong lagyan ng bakod ng pag-iingat ang lahat ng mga hinirang niyo roon upang di po sila mapahamak sa kalagitnaan po ng digmaan. Ako rin po ay nagpapasalamat, Ama, na patuloy po ninyong napapatawad ang mga pagkakamali namin. Sa isang buong linggong pumasok, marami kaming nasabi pong hindi tama, naisip po na mahalay o hindi po tama na paglakad po sa inyo pong mga sinasabing wag naming lakaran, ngunit ang mga bagay na ito hinihingi namin ng kapatawaran upang sa gabi na ito po ay patuloy maging karapat-dapat kaming duminig na iyong salita at lumakad po sa pamagitan ng liwanag ng inyo pong katwiran. Kaya Ama, maraming salamat po. Huwag niyo po kaming pababayaan. Ingatan niyo po ang mga kawan na hinirang po ninyo at bigyan niyo po kami ng sapat na karunungan upang matutunan po ang mga 7 palatandaan po na ang tao po hindi maliligtas. Nawa po, prayer ko po, wala sa aming mapabilang po dito po sa mga pag-aaralan namin na ito at kung meron po, makahingi kami kagad ng tawad at matalikuran namin ang mga palatandaan na ito. Maraming salamat po. Ito po ang aming pong pagsusumamo, panalangin, pasasalamat at pagsamba sa banal po na pangalan ni Jesus. Amen at amen. Magandang gabi po muli sa bawat isa. Ayan po, at binabati po natin, sino to? Si Dezembezbe. Sino po ba yan? Si Desbe. Ayan. Kaya po, magandang gabi po. Alam niyo po mga kapatid, ang title natin, 7 palatandaan na ang tao po ay hindi maliligtas. 7 palatandaan. Kaya itong 7 palatandaan po na ito, sana po hindi tayo maging kabahagi nito. Sana po makita natin kung meron tayong mga palatandaan na ito, makalayo po tayo sa anuman pong mabilis po na maaaring ikapahamak po natin. Hangga't buhay pa po tayo, makalayo tayo sa mga palatandaan nito. Ayun po si Desiree po pala. So magandang gabi sa iyo, Desiree. Pagpalain tayo ng ating dakilang Diyos. Sige po, simulan na po natin. Alam niyo po, ito po hindi nakaila sa inyo. Marami po sa takdang araw po ng paghuhukom ng Diyos. Haharap tayo one by one, or face to face kay Lord. Hindi nyo kasama pastor, hindi nyo kasama mga ministry members ninyo, hindi nyo po kasama ang Peace of Harvest. One-on-one po haharap tayo kay Lord. At doon po, titimbangin ng Lord kung naging tama po yung atin pong pakikipag-ugnayan o yung atin pong pakikipagrelasyon sa Kanya. Kaya mga kapatid, sabi nga ng ating Panginoon, hindi lahat ng tumatawag sa akin ng Panginoon ay papasok sa kaharian ng Diyos. Meron po siyang pamantayan. Hindi po sa galing ng pagpipreach ninyo, hindi po sa pagiging active ninyo sa iba't ibang ministeryo. Hindi po, gaya ng naipreach ko na, sa perfectong attendance ninyo o kahusayan ninyo sa pag-aawit. Kung wala kang genuine o tunay na ugnayan kay Kristo, hindi ka po papasok. At ang may tunay na kaugnayan po, yun pong mga sumusunod sa kalooban ng Ama niyang nasa langit. Kaya uulitin ko po, ito po ay
palagi na po ninyong naririnig, pero maganda po na palagi po din natin pong papaalalahanan para po ang 7 palatandaan ng taong hindi maliligtas ay hindi po makita sa atin. Ito po yon, ano ho. Sa Mateo 7:21 hanggang 23, may ganitong pangungusap po, kapatid. And this should give us a realization. Ito ho sana ang magbigay sa atin ng pagmumulat ng mata na maaari po, no? Ilagay natin sa ating puso. Maaaring ako po yung tinutukoy dito dahil may palatandaan ako ng taong hindi maliligtas. Ang sabi po ng Panginoong Hesukristo dito po sa aklat ng Mateo 7:21 hanggang 23. Dito po sa Matthew chapter 7 verse 21 to 23, ganito po ang pahayag ng ating Panginoon. Hindi lahat ng tumatawag sa akin ng Panginoon, Panginoon ay papasok sa kaharian ng langit. Kung hindi ang mga taong sumusunod sa kalooban ng aking Ama na nasa langit. Sapagkat sa araw ng paghuhukom, marami ang magsasabi sa akin, Panginoon, hindi bubat sa iyong pangalan ay nangaral kami? Nagpalayas kami ng mga demonyo at gumawa kami ng mga himala? Ngunit sasabihin ko sa kanila, hindi ko kayo kilala, lumayo kayo sa akin, kayong mga gumagawa ng kasamaan. Purihin po ang Panginoong Diyos. Bakit ho? Ang isang tao ho, maaaring kilala niya ang Diyos, pero ang Diyos mismo ho, hindi siya kilala sapagkat wala siyang ugnayan sa ating Panginoong Hesukristo. Pwede po ang church gumagamit ng pangalan ni Kristo. Marami kayo nakikita niyan. May Church of Christ, may iglesia ni Kristo, may iglesia po ng Diyos kay Kristo Jesus. Pero hindi po nangangahulugan yon na ang lahat po ng kaanib noon ay mapupunta po doon po sa langit at makakapasok po sa kaharian ng Diyos. Kasi po baka maaaring ang pinapanginoon po natin hindi si Kristo. Baka maaaring ang Panginoon natin yung pong leader po ng ating simbahan. Ang Panginoon po natin yung pong kapangyarihan po. Yung Panginoon natin maaaring yung salapi po. Kaya nga po dapat ang isang mananampalataya hindi naglilingkod sa kanyang pastor, hindi naglilingkod po sa kanyang mga nakatataas. Ang paglilingkod po natin diretsa po kay Kristo. Ulitin ko lamang po, sabi po dito, hindi lahat ng tumatawag sa akin ng Panginoon, Panginoon ay papasok sa kaharian ng langit. Kung hindi ang mga taong sumusunod lamang sa kalooban ng aking Ama na nasa langit. Sapagkat sa araw ng paghuhukom, marami magsasabi sa akin, Panginoon, hindi po ba't sa inyong pangalan ay nangaral kami? Mga kapatid, hindi po palatandaang maging mahusay ka na mangangaral, theologically grounded ka, meron kang doktorado ho ng ministry o doktorado ng theology, may relasyon ka na sa Diyos. Yan nga ho yung tinuturo po natin. Saliksikin natin ngayong gabi ang ating mga sarili. At sabi pa po dito, hindi ba't sa pamagitan ng pangalan mo ay nagpalayas kami ng mga demonyo? Aba, ito po mga exorcist pa. Nakakapagpalaya sila ng demonyo pero wala silang ugnayan sa Diyos. At ang sabi pa po rito, hindi ba't sa pamagitan ng pangalan mo'y gumawa kami ng mga himala? Aba, miracle workers pa pala ho ito. Nagpapagaling ng mga may sakit. Kaya huwag kayong basta-basta pong maniniwala sa mga may ministry po na may salitang miracle. Yan po. Ayoko nang magbanggit po pero marami po niyan na ang kanilang ministeryo ho ay nagmimilagro. Yung pala, wala silang relasyon kay Kristo. Pero ano po yung 7 palatandaan? Kasi ang atin pong pinag-aaralan ngayon, sa 7 palatandaan po na ang tao po ay hindi maliligtas. Ayan. So isa-isahin na ho natin. Ang una ho dyan, wala siyang pagsisisi. Okay? Ang sabi po ng unang Juan 3:9, ang mga anak ng Diyos ay hindi nagpapatuloy sa pagkakasala sapagkat nananatili sa kanila ang binhing mula sa Diyos. At dahil ang Diyos ang ama nila, hindi sila maaaring magpatuloy sa pagkakasala. Yan. Ibig nating sabihin po, pagka ho tayo ho'y nakakilala kay Kristo, talaga naman hong pinagsisihan natin ang ating kasalanan. Pero ito po ang awareness po sana, ang babala sa atin. Hindi ho porki tumaas kayo ng kamay ng ganyan at sinabi niyo, Panginoong Hesus, tinatanggap kita bilang Panginoon ko tagapagligtas. Ligtas na ho kayo talaga. Kasi ho, magmamanifest po o makikita sa buhay ng isang may relasyon kay Kristo, yung buhay ho na may pagsisisi.
at yung buhay ho na namumuhi na sa dating mga kasalanan niya. Opo, totoo po yun. Pwede tayong matukso ulit, pwede tayong magkasala ulit dahil nasa katawang panlupa po tayo. Pero hindi nangangahulugang ikinatutuwa ninyo yung mga kasalanan na yan. Ibig sabihin, no, kung dati po tayo na mangangalon niya, ang puso po natin, maaaring mahulog ka ulit dyan, pero sising-sisi ka at talagang nababother ka at talagang nasusuka ka sa ginawa mo na yan at talaga pong ang iyo pong puso po'y nagdaramdam at talagang umiiyak sa Diyos. Kasi po pag hindi po ganun ho ang inyo pong nalalakaran, kahit tinanggap niyo po si Jesus, tapos talaga pong wala lang ano, parang ang pangangalo niya sa inyo ho paulit-ulit lang at pag-uwi mo sa bahay, wala ka man lamang konsensya, natutulog yung misis mo, meron kang ibang kinakasama at sinasabi mong born again ka, pero hindi ka nakokonsensya kapatid. Patuloy mong niloloko yung misis mo, niloloko mo yung pamilya mo, niloloko mo mga kasamahan mo sa church. Ibig sabihin po niyan, wala pong complete repentance. Ang ibig sabihin po natin yan, isa sa palatandaan na hindi talaga tayo ligtas, walang pagsisisi. Hindi siya nagsisisi. Maaring nagsisisi siya sa salita lang ho. Kasi ang tunay na pagsisisi ho, kinamumuhian na niya yung kanyang nagawang kasalanan. Sabi, inuulit ko po, no, hindi nangangahulugan hindi ka na makakapagkasala. Ang Kristiyano nga ho, pwede hong mahulog po sa tukso. Ang Kristiyano ho, katulad ni Pedro ho, pwede niya pong ipagkanulo ang Diyos. Pero sising-sisi siya, umiiyak po si Pedro pagkatapos nun. Maaaring nakagawa ka po ng pangangalo niya, katulad po ni Haring David, ho, pero pagkatapos nun sising-sisi ho siya. Sabi niya nga ho, create in me a clean heart, O God. At doon sa pagkakataon na yon, talagang nagdamdam siya, talaga pong iniyak niya sa Diyos. And kung ganun po ang attitude natin, ano ho, na tayo ho ay may tunay na pagsisisi, tinatalikuran natin, namumuhi na po tayo. Ang gusto natin ho, marinig kung ano po yung ikagagalak ni Kristo. Pag may utos si Kristo, gustong-gusto ng puso nating sundin. Pag meron ho siyang mga sinasabi, nais na nais po nating lakaran. Kahit na kung minsan natapilok ka, pero pag nakita mo yung gravity po o yung bigat ng kasalanan, umiiyak ka at hindi mo sinasadyang nagawa po yon at patuloy na naman tayong huhugasan ng dugo ni Kristo. Pero po yung hindi ka nakukonsensya, no? Yung asawa mo ay napakabuti sa iyo, naghahanda ng pagkain mo, mga anak mo po ay mahal na mahal ka, tapos niloloko niyo pa lang po, pero uma-attend ka ng church po, pero walang pagsisisi at patuloy ka pa rin po nag-e-enjoy sa mga kasalanan na yan, I don't think maliligtas ka kapatid. Uulitin ko po, unang palatandaan ng tao po na hindi po maliligtas, wala siyang pagsisisi sa kanyang sarili. Sabi ng unang Juan 3:9, ang mga anak ng Diyos ay hindi nagpapatuloy sa pagkakasala sapagkat nananatili sa kanila ang binhing mula sa Diyos. At dahil ang Diyos ang ama nila, hindi sila maaaring magpatuloy sa pagkakasala. Purihin po ang Panginoong Diyos. Pangalawa, kapatid, ano ho, eto, marami po nagke-claim, tinanggap ko si Jesus, pero ho, wala hong pagbabago yung buhay. Hindi niya gustong sundin ho yung pong nais ni Jesus. Kung ano po yung kanyang gusto po, yung pa rin hong nasusunod. Bakit ho? Pangalawang palatandaan ho, wala po siyang pagsunod kay Kristo. Kaya nga ho sabi ni Kristo ho sa Lucas 6:46 ay ganito Sabi po ng Luke chapter 6 verse 46, bakit ninyo ako tinatawag na Panginoon, Panginoon, gayong hindi naman ninyo tinutupad ang sinasabi ko? Can we all say amen? Amen po ba yun? Kaya nga sabi noong pong Mateo 7:21, hindi lahat ng tumatawag sa akin ng Panginoon, Panginoon ay makakapasok sa kaharian ng Diyos. Kung hindi yun lamang pong tumutupad sa kalooban ng Ama nating nasa langit. Kaya nga sabi ni Kristo sa Luke 6:46, bakit kayo tawag ng tawag sa akin ng Panginoon, Panginoon, ngayong hindi naman ninyo tinutupad sinasabi ko? Ibig sabihin po, hindi ho talagang si Kristo ang nakaupo sa puso niyan. Kasi kung ano ho yung gusto niya, yun ang masusunod. Kung ano po yung kapritsyo na gusto niyang lakaran, yun po ang kanya pong ninanasa, dun siya masaya. Tatandaan niyo po, pag masaya ho kayo sa pagsuway sa utos kay Kristo, hindi ho kayo born again, kapatid. Palatandaan po yan na hindi kayo maliligtas. Kasi mahalaga po ng isang mananampalataya, hindi lamang po siya nagsisisi kung hindi sumusunod siya kay Kristo.
Itong pag-aaral natin ginawa kong negative form, 7 palatandaan na hindi tayo maliligtas. Hindi ka sumusunod kay Kristo. Yung gusto nyo po na pananamit, yun ang susundin nyo. Yung gusto nyo po na trabaho, yun ang susundin nyo. Yung gusto nyo pagkamal ng maraming kayamanan, yun ang susundin ninyo. Kaya nga po, dalawang tao, yung mayaman na gustong sumunod kay Kristo, ayaw iiwan yung kayamanan. Palagay nyo ba ho, naligtas yun? Si Nicodemo ho, na Pariseo, sumunod kay Kristo, at saka si Sakeo pong magnanakaw, iniwan ng pagnanakaw, sumunod kay Kristo. Yun ang mga taong naligtas po, yung handa pong sumunod kay Kristo. You have to carry your cross, deny yourself and follow after me, ang sabi po ni Kristo. So ikatlo ho, pagka ho meron kang ganitong attitude, ayaw mo ng katotohanan, ayaw sa totoo, delikado po yan kapatid. Palatandaan po yung hindi ka ligtas. Sabi ng Juan 8:47, ang mula sa Diyos ay nakikinig sa mga salita ng Diyos, subalit ayaw ninyong makinig sa akin sapagkat kayo'y hindi mula sa Diyos. Alam niyo po, pag hindi si Kristo pinakinggan ninyo, kasinungalingan na ho lahat yan. Ang sabi po ng Biblia, makikilala ninyong katotohanan. Sino po yung katotohanan? Si Jesus. So, pag tayo po ay naninindigan sa katotohanan, kapatid, dun lang tayo ho sa kung saan po yung tama, kung saan po yung totoo. At yung totoo po, nasa scripture. Marami ho kasing katotohanan ang mundo ho na sinasabi. Ang filosofiya ay may katotohanan, ang siyensya may katotohanan, ang edukasyon ho ay may katotohanan, ang batas po ay may katotohanan. Pero we have to stick it out dun po sa katotohanan ng salita ng Diyos. No more, no less po. Minsan ho kasi ang salita ng Diyos pwedeng mag-contradict po yan sa batas ng tao. Ang salita ho ng Diyos pwedeng mag-contradict po yan sa edukasyon. Pwedeng mag-contradict po yan sa kultura. Lahat ng aspeto ng bahagi ng tao na yan, nagsasabing sila'y totoo. Pero para safe po tayo, dun tayo sa katotohanan ng salita ng Diyos. At palatandaan na ikaw po ay hindi sa Diyos at hindi ka po maliligtas, ayaw mo yung sinasabi ni Jesus. Ayaw niyo po yung mga katotohanang nakasulat sa Biblia. Ayaw niyo pong tanggapin yung kanyang mga aral kasi pawang kasinungalingan ang gusto po ng puso niyo. It means you are unregenerated. Hindi po pinaging banal ng Diyos yung puso po ninyo. Kaya uulitin ko po, ayaw po sa katotohanan ng isang taong hindi maliligtas. Sabi ng Juan 8:47, ang mula sa Diyos ay nakikinig sa mga salita ng Diyos, subalit ayaw ninyong makinig sa akin sapagkat kayo'y hindi mula sa Diyos. Kaya yung mga nagsisinungaling, yung mga ayaw sa katotohanan po, hindi nakikinig po sa salita ng Diyos kasi hindi naman po sila mula sa Diyos. Ibig sabihin, they don't have a personal relationship with God. So ikatlo na ho yan, ulitin ko po, pinag-aaralan po natin 7 palatandaan na hindi ka maliligtas. At sabi ng Mateo 7:21, hindi lahat ng tumatawag sa akin ng Panginoon, Panginoon ay makakapasok sa kaharian ng Diyos, kundi yun lamang pong sumusunod sa kalooban ng aking Ama. At ang mga palatandaan na ito, kung wala tayong pagsisisi, kung wala pong pagsunod kay Kristo, kung ayaw natin sa katotohanan, at ikaapat, nako po, ito po, hayag na hayag, kung wala tayong pag-ibig sa Diyos, sa kapwa, maging sa kaaway natin. Yung pag-ibig po, palatandaan na tayo'y sumasa Diyos Kaya anuman po yung mga pagkainis ninyo sa kapwa ninyo, yung pagkagalito ninyo, nasusupersede po dapat ng pag-ibig yan. Ang taong nagtatanim ng sama ng loob at hindi makapagpatawad, hindi po maliligtas yan, kapatid. Nasa palatandaan po siya ng taong hindi maliligtas. Yung pong nais maghiganti, yung tao pong nais po na pumatay sa pamagitan ng pagkapuot, yung tao po na nais magpakulam, yung tao po na nais magpapatay. Kahit na humaattend kayo ng church, kapatid, you don't have personal relationship with God. Yan ho, binabati natin si kapatid na Ringo, nanonood. Magandang gabi po. Ayan po, si kapatid na Ringo Wong. Ayan po. Kaya sabi po dito, pagka wala po tayong pag-ibig, kabilang po tayo sa hindi maliligtas. Sabi po ng unang 1:14, nalalaman nating lumipat na tayo sa buhay mula sa kamatayan. Bakit to? Sapagkat iniibig natin ang mga kapatid
Ang hindi umiibig ay nananatili sa kamatayan. Ibig sabihin nun ng kamatayan, ano ho, yung pong eternal death. Bakit tayo nasa eternal death? Kasi hindi tayo marunong umibig. Mararapture po tayo kasi tayo umiibig sa Diyos. Maliligtas tayo sa paghuhukom dahil inibig natin yung kapwa natin, inibig natin po yung ating kaaway, na lahat po yan, kalarawan po ng Diyos. Yung kaaway ho na pinatay ninyo, hindi rin kayo maliligtas noon dahil nga sabi ng Panginoong Diyos, mahalin mo ang iyong kaaway at ipanalangin mong umaalimura sa iyo. Pag ang kaaway mo po'y nagutom, pakanin mo. Pagka po siya'y nauhaw, bigyan mo po siya ng maiinom. Pero po yung pinagpapasalamat natin, na pag-aralan na natin sa kawikaan po yun, na namatay yung kaaway nyo, tuwan-tuwa ka. Palagi ko hindi ka ligtas nung kapatid. Ang kaaway nyo pag namatay, nandun din yung pakikiramay natin. Yun po yung tunay na pag-ibig. At saka po, ginagabayan po natin ang mga tao po na sila po'y matuto sa aral ng Diyos, na sila po'y makapagbago. Hindi po na to condemn, kundi alalayan, tulungan, at patuloy na sila po'y yakagin para po makapunta sa Diyos. Kung yan po ang sinasa puso natin, tayo po'y kabahagi po sa tunay na relasyon kay Kristo. Pero kung hindi po kayo makapagpatawad, nandun yung puot, nandun yung galit, di ho ba? Ang sabi po ng Bible po, sino mang napopuot sa kanyang kapwa ay mamamatay tao, at alam nating ang mamamatay tao ay wala pong puwang sa kaharian ng Diyos. O kita nyo? Kaya po pag kami kawalan tayo ng pag-ibig, hindi ho tayo papasok sa kaharian ng Diyos. Ano pa po yung tinutukoy sa Biblia? Sabi nga ho natin, pag may relasyon kay Kristo po, may bunga. At pag walang bunga, puputulin po tayo sa sanga at itatapon sa apoy. Mahalaga hong nagbubunga. At sa pamagitan po ng bunga niyan, makikilala nyo po kung sino po ang Panginoon tagapagligtas. Imposible pong mamunga ng mabuti ang masama at ang masama ng mabuti. Gaya ng sabi ng Mateo 7, dito po sa 17. Ano po sabi ng Matthew chapter 7 verse 17? Mabuti ang bunga ng mabuting puno, subalit masama ang bunga ng masamang puno. Kahit na anong galing nyo sa Biblia, lalabas at lalabas ang bunga po ninyo. Sa mga tinitignan ng mata, sa mga sinasabi ng dila, sa lahat ho ng gawi po, ng aksyon po ng isang hindi tunay na mananampalataya, lalabas ang bunga ng masama. Pero ang bunga po na sinasabi po sa Galatia 5:22 hanggang 23, for the fruit of the Holy Spirit is love, joy, peace, patience. Lalabas po lahat yan. Kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Beyond this, there is no such law, ang sabi po. So, wala pong maaaring makapagkulong na batas po dyan. Kasi po ang bunga na yan nanggagaling sa Espiritu. Love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, and self-control. Puro mga mahalagang bunga yan. Pero kung babasahin nyo lang po yung 19 to 2021, yung mga pangangalo niya, yung mga pagpatay, pangkukulam, lahat po yun, bunga naman ng kasamaan. So makikita nyo yung bunga ho ng banal na Espiritu at bunga po ng kasamaan Pero doon po tayo sa bunga po ng banal na Espiritu. Ulitin ko po, sa Galatia 5:22 hanggang 23, for the fruit of the Holy Spirit is love, yung pag-ibig, love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Yan po mga mahahalagang bunga po. Kaya mahalaga yan kapatid, para hindi tayo mapapahamak at hindi po tayo magkakaroon ng anumang duda na tayo po ay hindi maliligtas. Kasi tinuruan tayo, binigyan po tayo ng palatandaan po ng Panginoong Diyos. Lahat ho yan mahalaga. Ika-6 po, meron din po tayong tinatawag po na walang pagtsatsaga hanggang huli. Kasi mahalaga po yung perseverance of the saints. Tatandaan nyo po yan, Yun po, hindi po yung sinasabi natin na we have to work for our salvation, na kailangan gumawa tayo ng mabuti. Hindi nga po yun ang sinasabi ng Efeso 2:8 hanggang 9. Pero alam niyo po yung tunay na nagmamahal kay Kristo hindi niya ile-let down po yung sarili niyang malugmok sa kasalanan o kaya po'y mag-backslide. Mawawala at mawawala po yan kapatid sapagkat pagka talagang genuine yan, mananatili siya sa aral. Halimbawa noong 1992, nakilala niya si Kristo.
1995, hindi siya umalis kahit nakita niya maraming mga kapatiran po nakakatisod. Year 1999 na, nakita niya marami nang namatay at marami rin po nagkasakit, pero nandun pa rin siya. Hanggang sa ika-33rd anniversary po, naroon pa yan. Bakit po? Matyaga yang kapatid na yan hanggang huli. At ano pong sabi rito? Ang sabi ng unang 1:2:19 or 1 John chapter 2 verse 19. Kahit na sila'y mga dati nating kasamahan, ang mga taong ito ay hindi natin tunay na kasama. They are not genuine. Bakit to? Sapagkat, nakalagay dito, naka-highlight ng pula, no? Sapagkat, kung sila'y tunay na sa atin, nananatili sana silang kasama natin. Ngunit umalis sila upang maging maliwanag na silang lahat ay hindi tunay na kasama natin. Alam nyo po, once you are in Christ, maaring magkamali ka, no? Ma-depress ka kung minsan, magkaroon ng discouragement, minsan hindi ka nakadalo. Pero hindi complete backslide. Ang sinasabi kasi natin dito, no, yung talagang nakilala niya si Kristo, nalaman niya si Kristo ang tanging daan, buhay katotohanan, pero totally backslide. Hindi na umattend ng church, hindi na nagbasa ng Biblia, sinumpa na ang Diyos, lahat ng sinasabi ni Kristo na kasamaan, yun na po nilalakaran niya. It means, from the very start, yung tao po na yun, hindi pinili siya talaga. Hindi po siya kabilang dun sa maliligtas. But who knows, ano ho? Baka sa mga huling pagkakataon po, sa pakikinig, kaya nga hindi ako nagsasawa na mag-broadcast, mag-preach, kasi kahit na ano pong tigas ng puso ng tao, pag talagang tinawag yan, kahuli-hulihan, katulad ng prodigal son, ano ho? Matigas yung puso nun, humiwalay sa kanyang tatay, kinuha yung kanyang kayamanan. Pero sa kahuli-hulihan na nadarasan niya yung paghihirap, babalik po siya sa kanyang ama. Pwede pong ganun mangyari. Kaya nga tinuturuan tayo ng Diyos na umibig eh. Tinuturuan tayo ng Diyos na magpahayag ng ating pag-ibig sa kapwa. Dahil kung wala pong pag-ibig po, hindi nyo na po i-reach out yung mga tao na yan. Pero ang stand ko po dyan, bilang senior pastor po ng church natin, we just have to preach and preach and preach. Ang Diyos na po ang tatawag dyan, kahit na sabihin nyo, parang walang nangyayari eh. Kasi po, ang tunay na sa Diyos, meron siyang pagtsatsaga hanggang huli. Pag wala ho tayong pagtsatsaga, palatandaan po yan na hindi tayo maliligtas. Ang sabi po ng unang 1 ulit, 2:19, kahit na sila'y mga dati nating kasamahan, ang mga taong yon ay hindi natin tunay na kasama. Sapagkat kung sila'y tunay na sa atin, mananatili sana sila na kasama natin, ngunit umalis sila upang maging maliwanag na silang lahat ay hindi tunay na kasama natin. Ibig sabihin po, they did not have a personal relationship with Christ. Hindi po buhay yung kanilang relasyon kay Kristo. At yun na nga ho ang ating panghuli, pag hindi po buhay or patay ang relasyon natin kay Kristo, hindi tayo maliligtas. Sabi po dito, ikapito, walang buhay na relasyon kay Kristo. Ibig sabihin, peke yung relasyon niya. Kaya nga may paalala po si Pablo sa iglesia po ng mga taga-Korinto. Ito po yung pinipreach ko palagi, no? Dalawang salita ang dapat nating tandaan upang malaman natin genuine ba yung relasyon natin kay Kristo o hindi. Yung salita pong subukin, pakitype nyo po dyan, at suriin. Sabihin nyo nga ho, subukin at suriin. Sino po yung susubukin natin at susuriin? Self, yung sarili, yung atin pong relasyon sa Diyos. Dalawang salitang makapangyarihan, subukin at suriin. Babasahin nun natin, sinasabi ng ikalawang Korinto, dito po sa 13:5. Sabi po ng 2 Corinthians chapter 13 verse 5, subukin ninyo ang inyong sarili kung kayo'y namumuhay ayon sa pananampalataya. Suriin ninyo ang inyong sarili. Hindi ba ninyo nalalamang nasa inyo si Jesucristo, maliban na lang kung kayo ay bigo sa pagsubok? Yan. Gaya ng sinabi ni Georgie at ni Joyce, ano ho? Mahalaga po na subukin. Yan. Pinabati natin yung mga kapatid natin, sila Crisel Raduban, si Rocky Lumalaos. Magandang gabi sa inyo at pagpalain kayo ng ating Panginoong Diyos. Yan. Sabi ni Georgie, subukin at suriin. Ganun din sabi ni Joyce, subukin at suriin. Anong susubukin at susuriin natin? Tayo ba ay walang pagsisisi? Okay? Tayo ba ay walang pagsunod kay Kristo? Kung nakakadalawa na kayo, naku po kapatid,
Magsisi na tayo. Tayo ba ay ayaw natin sa katotohanan? Sinasabi na nga sa atin yung totoo. Ibang-iba pa yung gusto nating lakaran. Tayo ba ay walang pag-ibig sa kapwa? Ang iniibig lang natin, mga church members, pag ibang pananampalataya, minumura natin. Gusto nating maimpyerno. Tayo ba ay walang bunga ng espiritu? Puro ba pagmumura bunga natin? Puro ba mga kahalayan lumalabas sa bibig natin? Wala ba tayong bunga ng espiritu katulad ng love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, and self-control? Wala ba tayong pagtsatsaga hanggang huli? At wala ba tayong buhay na relasyon kay Jesus? Kaya nga uulitin ko po, ayan, ang dami-dami na nagsasabi po. Salamat po sa buhay ninyo. Sabi ni Pastor Elmer Daito, subukin at suriin natin sarili natin. Sabi ni Sister Irma, subukin at suriin. Sabi ni Sister Baby, subukin at suriin ang ating sarili. Maraming salamat po, Sister Baby, sa malamig na Coke, sa malamig na soft drink. Maraming salamat po. Namimiss ko po yung mga soft drinks. Purihin po ang Diyos. Biro lamang po dahil talagang sobrang lamig ho nung alam niyo naman po mainit, pero naibsan yung ating uhaw sa malamig na ice cream ni Ate Emmy. Magandang gabi po. Maraming salamat po sa inyo, ha. At sabi po ni Sister Maribel ulit, ni Sister Leia, Sister Soli, Sister Odi, si Sister Aster, Sister Joy, Sister Georgie, subukin at suriin. Alam niyo mga kapatid, kaya hindi ko pinagsasawaang i-preach ito. Kahit na ang galing-galing natin sa mga theological studies po, alam natin ho yung mga simbolismo ng aklat ng Revelations o ng pahayag. Sa sobrang galing natin, nakalimutan natin itong mga palatandaan na ito. Impyerno rin ang aabutin natin eh. Kaya nga ho, very strong ang message na ito. Narinig ko kay Bishop itong palatandaan. At ako po, hindi ko pwedeng hindi ituro po dahil tinuro din sa amin ni Bishop ito dati ho eh. Tinuro po yung 7 palatandaan na hindi pala tayo maliligtas. Pero sabi nga natin, kung susuriin natin at susubukin natin yung ating sarili, tama po sabi ni Sister Demalyn, mari-reach out po natin, Panginoon, nagkamali pala ako. Pagka may isa o dalawa o tatlo ho dyan, pwede pa ngayong gabi sa mga panahong buhay tayo, Lord, ako yata ho yung pinatamaan ni pastor doon. Hindi ho kayo pinatatamaan. Salita ng Lord po ito. Ako pala po yung walang buhay na relasyon po. Ako pala ho yung nag-e-enjoy pa rin sa kasalanan. Kung kayo po yung natamaan dito, good news ho. Ibig sabihin, hindi pa kayo tapos sa Diyos at nais ng Diyos na ituwid ang buhay ninyo at talaga maging tagapagmana kayo ng buhay na walang hanggan. Alam niyo po kung bakit hindi ako nagsasawa. Kahit na sabihin nyo na po, Pastor, parang narinig na namin yung mga iba dyan. Kasi sa pamamagitan po ng pagtuturo na ito, nais po ng Diyos makaalam lahat ng tao nito. Makaalam lahat ng mga kapatid natin sa Peace of Harvest. Makaalam lahat ng mga elders natin. Makaalam lahat ng kabataan natin. Makaalam po lahat po ng atin pong mga kapatiran maging sa puray. Bakit ho? Bilang pangwakas. Ayan. Alam po at gusto ng Diyos na ang lahat ng tao ay maligtas at malaman ang lahat ng katotohanan na ito. Ito po ang pangwakas, sabi po ng unang Timoteo 2:3 hanggang 5. Ito rason bakit hindi po ako nanghihinawa o napapagod magturo po kahit pag-ulit-ulitin ko po itong mga palatandaan na ito, kasi sabi ng 1 Timothy chapter 2 verse 3 to 5, ito ang mabuti at nakalulugod sa Diyos na ating tagapagligtas. Ano po yung nakakalugod at mabuti? Ibig niyang ang lahat ng tao ay maligtas at makaalam ng katotohanan ito. Sapagkat iisa ang Diyos at iisang tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao, ang taong si Hesukristo. Purihin po ang atin pong Panginoong Diyos. Hallelujah, hallelujah. Maraming salamat po sa ating Panginoon dahil sa gabing ito tayo po ay nagpapasalamat dahil hindi po tayo nawalan ng pagkakataon na maipahayag po muli ang mga banal na salita ng Diyos po na ito. At dahil sa kanyang kabutihan, tayo po ay na-enlighten, naliliwanagan, ang sabi nga ho ni Bishop, illumination mula po sa salita ng Diyos na nagliliwanag at nakikita natin ang lahat po ng buhay na ito at ang buhay po na walang hanggang laan para sa atin. Kaya
Magandang gabi po sa bawat isa sa atin. Tayo po ay natapos. Sana po'y magising ako ng maaga bukas dahil may maaga kaming lakad. At kung di naman po loloobin, kung talagang lumakas po yung ulan, makikita naman natin, Sister Irma at mga kapatiran pong aalis bukas, na kung ano po yung layunin ng Diyos sa atin. Kaya po, magandang gabi po sa bawat isa sa atin. Tayo po ay nagpapasalamat sa Diyos sapagkat sa gabi po na ito ay tayo po ay natapos na naman sa isang magandang pag-aaral po na itong binigay po ng Diyos. At sa lahat po ng ating mga kapatid po, ang lahat ng gawain po na ito ay naisa sa katuparan, yung lahat po ng atin pong pagpapakain na ginawa po doon po sa mga kapatiran, yung pagbabautismo po natin, pag naghahanda po tayo ng pagkain, bumibili po tayo ng lahat po ng ating mga baptismal gown, ang pagpapahayag po sa internet na ito, ang kuryenteng binabayaran, ang internet connection po, at lahat ng mga gawain po ay nagiging posible po sa pamagitan po ng mga tulong na pinagkakaloob po ninyo. At ito po, hindi napupunta po sa pastor, napupunta po ito sa church. Meron po tayong treasurer mga kapatid at sa lahat ng mga love offering po ninyo, pinakikinabangan ng malaki po ng mga kapatiran, lalong-lalo na ng ating mga kapatid din sa Puray Christian Church. Sa lahat po ng ating mga international audience po at mga local audiences po, mga kapatiran, kung kayo po ay nabe-bless at natatouch sa mga gawain na ito, ang ating pong BPI peso account po ng Feast of Harvest Christian Ministry ay 009733-0147-22. Yan po yung ating pong BPI peso account ng Feast of Harvest Christian Ministry. At ang BDO dollar account naman po ng Feast of Harvest Christian Ministry Incorporated po ay 100-330-318-489. Ulitin ko po, sa dollar account natin, 100-330-318-489. Sa mga kapatid nating nasa abroad po, para mapanatili yung dollar account natin, kahit $1 po, $2, so ay malaking pagpapasalamat na po namin sa Panginoon sa tulong po ninyo. At sa atin pong mga GCash account po, para po sa atin pong mga gawain, lalong-lalo na sa ating mga pambayad sa kuryente, sa mga tubig, ito po ang ating GCash account kay Bernice Lynn Soriano po. Siya po ang atin pong treasurer ng Feast of Harvest Christian Ministry. At ang GCash account number po natin ay 0929-113-1947. 0929-113-1947. Kaya mga kapatid, muli po tayo'y nagpapasalamat sa lahat ng atin pong mga taga-subaybay. Nandyan si Marlo at saka po si Leah, Sister Leah, si Pastor Elmer. Magandang gabi po sa inyo. At kung meron kayong katanungan, hindi natin ho tinatanggal ho ang ating pagtanong kay Pastor ho, 0977-832-5257. Sa gabi po na ito, may mahalaga tayong katanungan. Ayan na po. Sabi ng ating katanungan, maaari po bang hindi pala tayo ligtas kahit nararamdaman natin na malapit tayo sa Diyos? Purihin po ang Panginoong Diyos. Ayan. Yan po ang mga question kailangan nating klaruhin. Maaari po ba tayong hindi pala tayo ligtas kahit na nararamdaman mo na malapit ka sa Diyos? Mga kapatid, wala po sa pakiramdam po kasi ang kaligtasan. Ang kaligtasan po nasa Word of God. Alam niyo po yung sabi po ni Pedro, no, sa unang Pedro 1:23, you were born again because of the enduring and the life-strengthening Word of God. Kayo po ipinanganak namang muli, hindi po sa binhing nasisira, kundi sa buhay at bisa ng buhay na salita ng Diyos. It is the Word of God. Kahit po ang pakiramdam natin ay hindi po ganun ka-emotional, basta nakasalig po sa Word of God, ligtas ka, kapatid. Ang sabi nga po ng John chapter 17 verse 17, wala sa pakiramdam yan, ha? Pakabanalin mo sila ng iyong salita, ang salita mo'y katotohanan. Ayan. Sanctify them with your truth. Your word is truth. Kaya kung kahit walang nararamdaman, kahit hindi ho ang pakiramdam ko, close kami ni Lord, pero nakasalig ka sa salita ng Diyos, tiyak na tiyak ako maliligtas ka. Kaya dun sa tanong po, Mario po bang hindi pala tayo ligtas? Pwede po. Kahit na ho, emotional ka, umiiyak ka pa, yung pala wala kang relasyon talaga sa Diyos. Huwag niyong kalilimutan itong 7 palatandaan na hindi tayo ligtas para makikita natin, genuine pala ako o fake pala ako.
So sana po nasagot po yung ating mga katanungan at yan po ang ating pagtatapos ngayong gabi. Kaya magandang gabi po kay Georgie at sa lahat po ng mga kapatiran natin. Magandang gabi po sa inyong lahat. Tayo po ay nagpapasalamat. Pag-pray niyo po kami na maging mapayapa at maayos po ang biyahe namin ng mga prayer ministers bukas. At dahil kami po ay magkaroon po ng meeting at prayer po outside Marikina para naman po makapag-relax din ang ating mga prayer circles. Kaya po sana gumanda ang panahon at ito po yung pagkakataon na tayo po ay makapagpahinga na, matutulog na kagad ako dahil maaga pa po ang gising namin for the prayer. Sumaati nawa po ang pagpapala ng dakilang Diyos. Ingatan nawa po niya tayo sa maulang gabi na ito. Pagpalain niya po ang bansang Israel, pagpalain ng Diyos po ang bansang Pilipinas, pagpalain po niya ang Peace of Harvest Christian Ministry. Muli po, magandang gabi at mahal na mahal ko po kayo. Sumaatin po ang pagpapala, ang pag-ibig at ang kaligtasan ng ating Diyos Ama. Magandang gabi po.